Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Tuesday, mga lodi. Malapit na ang tawag doon, bakasyon mga lods, no? Onti na lang magbabakasyon na mga idol. So kamusta ang lahat mga idol? So ayan, bago ang lahat mga lodi, syempre alam nyo na palike ng ating video. At ngayon pa lang, like nyo na yung video natin mga idol, no? Okay. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe at gusto ng ganitong content, everyday news, update, mga loads, di kayo papauli sa balita, mag-subscribe na kayo sa ating channel, mga idol. Okay? Let's go. Mag-update na tayo. Punta muna tayo sa chart natin at sana nga mag-stay siya dito sa ating half. Ayan, sa ating half, mga idols. No, dahil pag dito siya naglakbay diwa, mga lodi, malaki yung probability na mag-angat siya, no? Pero kasi kung dito siya maglalakbay diwa sa baba, pag ganun, no? Lagi kong sinasabi yan. So, ayan, no? Sana nga mga lods, makarecover na ang ating market dahil matatapos na tayo, onti na lang ng March, mag-April na tayo. Mga loads, no? 6 days. May 31 ba yung ano? Oh, may 31. So, 7 days na lang, mga loads, April Fool's Day na. Ano kaya mangyayari sa April 1? Ano kayang joke ang gagawin sa atin ng market sa April 1, no? So, ayan, mag-update na tayo ngayon, mga lods, no? Punta muna tayo sa ating crypto bubbles. Crypto bubbles natin, medyo green dahil nga naka-recover tayo ngayon. Buong araw din yan, mga idol. No? Ayan ang ating lagay. Check nga natin ang ating Forex calendar kung merong event na mangyayari sa mga susunod. Tuesday, nako ngayon pala. 9:45, magkakaroon tayo ng Flash Manufacturing PMI and Flash Service PMI, Services PMI. Okay, so asahan nyo na magiging volatile to mamayang mga 9:45. Sa mga swing trader, abangan nyo yan mga idol. No? Thursday, unemployment claims natin mga lods on 31. Yun na, no? Hanggang 31 meron tayong job opening. Okay, and then 1, 2, 3. Nako, sunod-sunod to ah. So April 1, 2, and 3, medyo red lahat yan mga lods. So ibig sabihin makaka-apekto sa market natin. So matindi ang mangyayari. Pahinga tayo ng Friday, Saturday, Sunday, Monday. Kasi nga syempre, di ba? Weekend is coming na yan. Ganyan. Na? Hindi winter is coming. Weekend is coming. Every week yan. So ito na muna tayo. Naku, matindi to mga lods. Dito tayo sa YGG. Philippine faces looming crisis as heavy reliance on imported oil exposes nation to global supply shock. A growing warning highlights in the Philippines dependence on imported oil, with analysts calling the government plan to secure 1 to 2 million barrels too little, too late, sabi rito. With about 95% of its fuel imported, and disruption, especially in key routes like the Strait of Hormuz, could trigger a nationwide crisis affecting food supply, transportation, electricity, and healthcare. Okay, so meron lang ako nabasang comment dito mga lodi na gusto kong share sa inyo. Sabi rito ni Madam, Sri Lanka got oil shipment with permission from Iran, but Philippines wants to remain loyal to US and Israel. So you will pay the price of your loyalty. Sabi, ang ganda niyan. Nag-iisang comment lang yan, no? Dito sa YGG. Mga lods, totoo kaya yun? Dahil loyal ka sa US at Israel, magbabayad ka. Ikaw ang magsasuffer. Di ba? So, ayan. So, ngayon, mga lodi, ang up natin dito sa isa pang news natin, Iran denies Trump peace talk, calls it fake news. Di ba? So kung natatandaan nyo, kanina binasa natin yung post ni Trump sa kanyang Truth Social na nagkaayos na ganito, merong 5 days na post, ganyan-ganyan. Ni-news natin yun kasi pinost talaga yun ni Trump. Hindi yun fake news. Ang sinasabi na fake news ng Iran, yung mismong sinabi niya. No, ni Trump. Sabi dito, Iran has denied claims by Donald Trump that peace talk are underway, calling them fake news, and accusing the US of trying to manipulate financial and oil markets. So despite Trump's statement that Iran is ready to settle and wants peace, tension continued to escalate as the United States Central Command confirmed
ongoing strike on Iranian's target, mga idol, no? So, ayan. Mamaya lilinawin natin kung ano yung totoo at hindi, mga lodi. Mamaya marami tayong news tungkol dyan, follow up dyan. So, ayun na lang, mamaya na lang natin papalo upan tong news na to. So, ngayon, dito tayo, eto na, 31 minutes ago. Breaking, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano kompleto declares state of national emergency na, mga idol. May state of national emergency na 31 minutes ago, sabi ni Bongbong Marcos. Yan So, naramdaman na, hindi na tayo ano ba yung news nung nakaraan? Kahapon ba 'yan? Na walang crisis, okay lang daw tayo. So ngayon hindi na tayo okay. Ang bilis ng pangyayari, di ba? Parang kahapon noon isang araw lang okay tayo, ngayon hindi na tayo okay. Okay? So ayan. Naramdaman na, no, siguro kasi kanina nakita ko ang lupit ng salita ni ni hindi magsalita ni Madam Lauren Legarda kanina, mga idol eh. Hindi ko pa masyado napapanood, naririnig ko lang. Kasi yung computer ko medyo malapit sa TV namin. So naririnig ko yung news na yun, galit na galit siya, no? So siguro naramdaman na nila, no? So hindi ko pa napapanood, mamaya papanoorin ko yung balita niyan. Mag-news na kasi ako eh. So ayan, grabe, no? So punta na tayo dito mga lodi Ito yung sinasabi nila. Ito yung magulo. Ito yung magulo ngayon mga lodi, no? Sabi nga dito, don't trust anything o anyone. Sabi dito, I repeat, don't trust anything. Iran claims that there were no negotiation with the United States despite Trump claims, no? Walang sinasabi raw yung Iran. Mga lodi, no? Pero si Trump, meron siyang pinost. Wala pang sinasagot si Trump tungkol dito sa pagtanggi ng Iran. As if that weren't enough, Ukraine attack Russia, largest oil port, mga idol, no? Inatake ng Ukraine. What's going on? Who do we believe? Spoiler, no one. Wala tayong paniniwalaan daw. Officials from Israel and Iran claims that the fight will continue. Ayun yung sinabi ng official ng mga Iran. Tuloy-tuloy lang ang laban. Walang pipigil. Israel, sabi naman, after Trump words, we do not foresee an imminent end to the war and we plan to continue operations. No, sabi ng Israel, wala kaming nakikitang reason para huminto ng bakbakan na to. Gustong-gusto namin to, pinangarap namin to. Hindi, joke lang. Gustong-gusto namin to, parang ganun, no? Kailangan naming mag-continue, no? We do not foresee an imminent end to the war and we plan to continue operation. Plano nilang tuloy-tuloy, mga idol, no? Pero hindi naman siguro nila ginusto yung war. Parang lang, wala lang silang balak huminto ngayon. Tuloy-tuloy lang yung pakikipaglaban nila, no? Sa kanilang pinaglalaban, okay? Iran's spokesperson, Trump's stop is fake news aimed at manipulating the markets and oil. Ayun daw yan, no? Ginawa daw ni Trump yun, sinabi ni Trump yun para maapektuhan yung market. At nagtagumpay siya ron, mga idol, no? Naapektuhan yung market, naka-recover ng konti ng nakaraan. Iran Security Committee claims that Trump is lying or talking nonsense, dismisses the negotiation and assured that only the use of force will be understood. In response, oil is rising again and the S&P 500 along with Bitcoin is pulling back. Okay, so ayan mga lodi, dahil sa sinabi daw at ginawa ni Trump na yun, in-announce niya na yun, medyo nakabawi, no, yung oil, S&P 500 at ang ating crypto, mga lods, no? So hindi ko alam kung matutuwa ka sa ginawa ni Trump na yun kasi sinabi niya lang yun, pero fake news daw yun. Pero maganda yung naging resulta sa market. 'Di ba? So marami tayong follow-up dyan. Tunod nito. Ship begins passing through the Strait of Hormuz directly after Iran announced that the cost of passage amount to $2 million. Kumbaga, parang sinasabi dito ng news na to, mga idol, na pwede ka nang dumaan. Ayan, may mga dumadaan na. Pero may bayad na $2 million. And mga idol, hindi pa rin pwede daw dumaan yung US at Israel dito. It seems that shipping companies agreed to this offer and paid Iran. Pero fake news din yung sinabi dito, mga lodi, no? Ang sinabi kasi dito, wala naman daw bayad. Ayan, tingnan natin kung sinagot si Grok dito. Ayan, sabi dito mga lodi, no?
No, the claim is not entirely accurate. No, kumbaga hindi kasi yung sinabi dito may bayad na 2 million. Not entirely accurate. An Iranian deputy stated that Iran receives $2 million from someone ships in exchange for safe passage, but the Iranian embassy officially denied that this is an official or declared policy, no? Describing it as unfounded, mga idol, no? So parang sinasabi dito, siguro hindi lahat, no, ng dumadaan nagbibigay ng 2 million at hindi naman nila siguro sinisingil talaga ng 2 million. Parang ganun, mga idol, no? Pero ngayon, ano na siya, active na, mga lods, may mga nakakadaan na daw. Ayan, mga lodi, no? Pero hindi siguro lahat, no? Ayun ang di natin alam dito. Pero meron ng mga nakakadaan. Sabi nga dito sa comment, 'di ba? Yung Sri Lanka nga daw, eh, no? Sri Lanka got oil shipment with permission from Iran. No, but the Philippines wants to remain loyal to US and Israel, so you will pay the price of your loyalty. Oh, ayan. Marami nagko-comment sa akin sa sinabi ko kanina tungkol dun sa mga gasoline station. Sabi ko nga i-correct nyo ako eh. 'Di ba? Hindi ko naman sinabing tama ako dun. Huwag kayong iyakin. Kaya mga nakante tungkol kay alam nyo, talagang kulit talaga eh, no? Kung kayo mga magtawag dito, mga alagad kayo ng gobyerno, mga lodi, o ng administrasyon, kung puun nyo si Bongbong, huwag na kayo manood dito. No, ayoko nang may mga tanga-tangang nanonood dito sa akin. No, kung sa tingin nyo maganda yung nangyayari sa gobyerno ngayon, tangin ang kulit ng utak nyo. No, ganun lang yan. Tapos pag sasabihan nyo pa ako na DDS, ibig sabihin kapag nagkontra ka sa mga maling nangyayari ngayon, DDS ka na. Ganun kasing talas ng bola ang utak nyo. Yan yung mga utak ng mga to, no? Tunaw na rin ata eh. No, ayan mga lodi huwag kayo manood dito kung ayaw nyo. Kingin nyo. Mga malalambot kayo eh. Masabihan lang ng konti yung po, nag-iiyakan eh. No? Ito, punta tayo dito. Ito maganda to. Iran's new Supreme Leader reported approved closing a deal with the US as soon as possible. So dito sabi niya yung Iran daw, mga idol, no? Ibig sabihin, si Mario Naufal na to mga lodi pumayag daw yung Supreme Leader na closing the deal with the US as soon as possible. Prime Minister Abbas Araghchi told Trump's negotiators with Wickoff and Kushner that Mojtaba Khamenei gave his consent and blessing. Israel wasn't invited to the talks and only found out they were happening by a chance. So hindi kasama yung Israel sa usapan. US tsaka Iran lang, mga idol, no? So basahin natin dito kung totoo, no? Hindi pa ito 100% na totoo o fully confirmed. It's still a claim mula sa Israel media na kinuha ng ilang outlets tulad ng AI Arabia at Arab News, no? Ano ito? Ano yung sinasabi ng balita? Ayon sa ulat, secret back channel talk daw ang nangyari sa pagitan ng Iranian Foreign Minister na si Abbas at US envoys na si Steve, no? Sinabi raw ni Araghchi pala na may consent and blessing na si Mojtaba Khamenei, bagong Supreme Leader ng Iran, para tapusin ang deal o negosasyon sa US basta ma-meet ang kondisyon ng Iran. Hindi natin alam kung ano yung kondisyon ng Iran eh. Hindi daw ini-involve ang Israel sa usapan at nalaman lang nila by chance. Bakit duda pa rin? Iran mismo ang tumatanggi, paulit-ulit din ang sinasabi na mula sa Foreign Minister, Spokesman, Parliament at State Media na walang negosasyon sa US sa nakaraang mga araw. Tinatawag pa nilang fake news ang ganitong claims. Walang official confirmation mula sa US government o kay Trump mismo tungkol sa tungkol sa eksaktong Mojtaba blessing na ito. Si Trump nga ay nagsabi na may indirect talks pero hindi raw sa pinakamataas na leader. Okay? Ang source ay Israel newspaper. Sa gitna ng ongoing conflict sa pagitan ng Iran, Israel at US, kaya may bias at propaganda factor. Si Mojtaba Khamenei mismo ay bihira magpakita publicly kasi nga siya injured eh. May sabi-sabi nga naputulan siya ng paa. Ayun, may mga rumors pa tungkol sa kanyang health. Kaya mahirap i-verify ang ganitong sensitive claim, sabi dito. Sa madaling salita, posibleng may
may back channel talaga o may back channel talks talaga. Pero ang part na ni Mothaba personally approved, a quick deal ay hindi pa independent na kumpirma. Classic he said, she said, no? Sa gitna ng digmaan. Kung lalabas ang official statement mula sa Tirano sa Washington, saka natin masabi kung totoo talaga. For now, treat it as unverified report muna. Okay, so ngayon ang mga idol, napansin ko lang, sa mga balita tungkol sa gera, mukhang maraming lumalabas na fake news, no? Maraming lumalabas na unverified, no? Na balita, no, na impormasyon. So, kung meron tayong makita ngayon, kasi hindi natin alam eh. Minsan kasi, mahirap mag-verified lalo na pag partial true. No, kumbaga, yung kalahati totoo, yung kalahati hindi. So nagagamit yung ganun eh para parang totoo na yung sinasabi, mga idol. No? So mag-ingat tayo sa mga impormasyon, okay? Ayan. Ito, medyo mainit to mga lodi kasi yung Russia and Vietnam signed deal. Nagkasundo yung Russia at Vietnam to build the Republic's first nuclear power plant. Totoo to mga lods, binerify na natin to kay Grok. No? So, pero hindi naman kasi pag sinabing nuclear power plant, ito ay yung nuclear weapon, no? Para lang yung sa ano natin yan dito sa atin eh. Yung Malampaya, di ba? Parang ganun lang yan. So, goods yan at hindi ko alam kung ano magiging reaction ng US dyan. Goods yan para sa Vietnam, syempre magkakaroon sila ng ganyan. Sana all. Di ba? Oh. Tapos ito na, punta na tayo sa Clarity Act mga lords. No? Sabi dito, anong nangyari? Crypto and banks finally reached deal in new Clarity Act draft. The latest draft of the Clarity Act shows both sides backing compromise and stablecoin yield rules. The deal allows reward to tied stablecoin activity and bonds earning yield just for holding balances. Nonetheless, how activity-based rewards will actually work remain unclear, leaving room for future regulatory battle. So, hindi pa rin tapos mga lodi. Pero ito, mas malilinawan tayo. May bagong draft ng batas sa Amerika na tinatawag na Clarity Act. Ito ay isang mahalagang cheche. Ano ang kompromiso ngayon? Ito, dito na tayo. Bawal ang passive yield. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumita ng interest o reward kung nakahold lang ang stablecoin mo. Ito ay plano para sa mga bangko dahil ayaw nilang mawala ang pera ng mga tao sa kanila. Pwede, ito yung pwede kasi ito yung hindi pwede o yung bawal. No? Pwede. Ang activity-based rewards, pwede kang makatanggap ng reward o kikita kung gumagamit ka talaga ng stablecoin mo, halimbawa, sa pagbabayad, sa pag-transfer, sa paggamit ng DeFi platforms, no? Tulad ng lending o liquidity provision sa AIB o compound mga idol, sa loyalty programs o iba pang aktibidad. Kaya, hindi na pwedeng magtamad at kumita lang sa pag-hold, pero pwede pa rin kung aktibo kang gumagamit, no? So ayun yung sinasabi dito. Ang gusto ng bangko, yung mga walang ginagawa, naka-stop ball lang, no, walang ginagawa, hindi siya pwedeng mag-earn o kumita. Ang gusto dapat ginagamit mo, no, sa pagbabayad, sa pagta-transfer o sa paggamit ng DeFi platform, to ng lending, liquidity provision, EBO compound. So ganun. Ayun yung gusto ng bangko mga idol. Hindi ko alam kung papayag dun yung crypto mga lods, no? At kung magi-stay silang ganun kasi pwedeng nasa batas yan pero merong mga crypto exchange, no? Hindi ko alam na pwedeng gumawa pa rin ng yielding, no? Hindi natin sure, hindi ko alam, hula ko lang yun. Ito ay malaking hakbang para ma-unlock ang Clarity Act na matagal nang na-stuck sa Senado. Grabe, matagal na talaga, January pa dapat yan. Mga lods, no? Ilang buwan na mga idol, nakakabwisit, okay? Nagkaroon ng usapan sa White House at sa Senate Banking Committee involving senators like Tom Tillis and Angela also Brooks. Nagbibigay ito ng mas malinaw na rules para sa SEC at CFTC sa pag-regulate ng crypto. Pero may ambiguity pa rin. Paano eksaktong i-define ang activity? Kasi paano nga yung activity na sinasabi nila para magkaroon ng earnings? Yun nga, sinabi nga pagbabayad, paggamit ng ganito ng ganyan. No, pero dapat clear, no? Kumbaga, paano pagbabayad ganito? Marami sigurong ano 'yun na proseso, hindi ko alam eh. Baka magkaroon pa rin ng way sa korte o bagong lobbying sa hinaharap. Sa madaling salita, hindi na pwedeng kumita ng walang ginagawa sa stablecoin, pero pwede pa rin kung ginagamit mo ito ng aktibo. Ito ay kompromiso para magkasundo. Kasi paano mo
madidefine yung kita kung gumagalaw siya. 'Di ba? Yung percent niya. Kunyari, sa 100,000 stablecoin, mag-yield ka ng ganito, ng 4%, no? Kikita ka ng 4%. Eh, syempre, ginagamit mo siya sa pambayad, nababawasan ngayon yung 100,000 mo. So, mababawasan din yung yung interest, 'di ba? Hindi ko alam, hindi ako sure, hindi ako masyado pero ganun lang naisip ko eh. So pag gumagalaw siya, volatile yung ano mo eh, yung hawak mong stablecoin. So volatile din yung percent na nakukuha mo, ganun ba 'yon? Ah, ito ay kompromiso para magkasundo ang mga bangko at crypto industry at posibleng mapabilis ang pagpasa ng batas sa 2026. Okay? So ayan ang ating update ngayon sa ating Clarity Act, no? Ayun pa rin, no? Sa sobrang tagal na nilang ayan ang pinag-aawayan o pinagtatalunan, okay? So ito maganda to mga lodi. Shiba Inu. Sino may mga Shiba Inu diyan, mga idol? Shibarium. Shiba Inu shares crucial Shibarium update amid major back-end overhaul. Shibisense confirms that Shibarium has completed a large-scale server migration, strengthening its infrastructure. The network has also initiated full blockchain re-indexing to rebuild the Explorer from the ground up. The Explorer is catching up with the metrics steadily rising toward actual network figures. Development is shifting toward layer 3 innovation in Papinet, including projects like SHIB Alpha and SHIB Clo. So, kung natatandaan nyo mga idol, ang Dogecoin at Shiba Inu ay tinanghal na bilang commodities, no? Bininyagan na bilang commodities at hindi siya securities, mga idol. Ayun pa lang yung nababanggit sa mga meme coins. Wala pa yung iba. Siyempre, meron pa dyan yung mga Dog Whip Hat, Pepe Coins, Floki, hindi pa natin alam. Pero sa ngayon, ang sure na commodities na daw is Shiba Inu at Dogecoin. So, ito, nagkakaroon sila ng update. Nagkakaroon sila ng Shibarium has complete the large-scale server migration pala. So, goods na goods to, lalo na sa Shiba Army. Shiba Army, no? Tama ba? Shiba Army. Goods na goods yan, mga idol. Elon Musk, Elon Musk says, it's always sunny in space. So, kung titingnan daw yung pinost ni Elon Musk na yon, mga lodi na, it's always sunny in space. Kapag tinype yun sa gematria, alam mo yung gematria, di ba? Kung ano-ano yung mga ibig sabihin ng something. XRP 10,000 daw yung nakalawas doon. So, hindi ko na ano yan, no? Pero ito yung nakita kong interesting, mga lodi. Sabi, may post kasi si David Schwartz, no? Kanina to. Current status, ayan yung nakalagay, mga lodi. So, syempre, yung mga readers natin o yung mga decoders natin, ginawang bullish to, mga idol, no? Kasi ang message daw nito is moon. Nakita nyo ba yung moon? M-O-O-N. Asan ang moon? May asan niyo. Pilipino pala to si David Schwartz eh. Sabi dito, moon, asan? Baka message na to sa mga Pinoy. Agis naman niya, no? Kasi nakalagay dito, moon eh. Ito, ayan, no? Moon. Oh. Pero kung Pinoy babasa niyan, ang nababasa diyan, moon. Asan? Di ba? moon. Ano, moon. Asan yun, moon? Wala namang moon eh. Sabi. Tawa ako dyan, ang kulit niyan eh. Tapos isa pa to, mga idol, oh. XRP, 150 XRP lang daw. Isa serious money for David Schwartz. Kasi binalikan nila ata. Oy, merong conversation ata. Ito rin, March din pala to, mga idol, no? March 23. Kahapon lang pala to, mga idol, no? Na napakalaking pera na daw ang 150 XRP. Sabi niya kasi dito ni David Schwartz, I pay serious money to see his prompts. They're probably hilarious. Sabi dito, how much? I mean, tell me how much serious money is to you and I'll give you my prompts for if it's enough or for if it's enough. But if it's but if it's not serious money, I don't know why you would say that. Sabi rito. So, ang serious money raw kay David Schwartz is
I'll give you 15 XRP for each prompt. So, you share in at the thread up to 10 prompts. So, 15 times 10 daw. You gave to the you have the figure out. You have to figure out how to get a receiving address. So, nung tinanong nila, syempre, yung mga decoder na naman natin dyan sa 150 XRP daw is a serious money na kay David Schwartz, mga idol. Kuripot lang daw siya. Baka kuripot ka lang. Kaya sabi mo, mamalaki na sa iyo yung 150 XRP. Magkano ba yung 150 XRP sa peso? 150. 12,000, no? Bakit malaki na? Mga idol, no? Malaki na pala, no? Nasa 12,000 na ang 150 XRP. Diba? So, good na ko. Matindi na pala yan. Mga idol, 12,000 na rin pala yan. So, pag nag-invest ka ba ng 150 XRP ngayon, pagdating ng araw, magiging serious money na siya. Ganun yung iniisip ng iba dyan sa post na yan, So, ito, mga idol, no? Ito, ang haba ng sinabi, pero ito lang yan, mga lodi, no? 1.6 trillion Franklin Templeton reveals why they are betting big on XRP. So, masyadong bullish lang yung Franklin Templeton sa XRP and sa XRP Ledger, no? At sa mga adoption na mangyayari sa XRP Ledger, mga idol, no? Ito na lang masahin. Roger Bytons highlighted Franklin Templeton launch of the Franklin ETF fund and the integration of tokenized money market fund on XRP Ledger. He emphasized that coordination between the US Securities and Exchange Commission and the Commodity Futures Trading Commission will serve as the catalyst for the next phase of the institutional adoption. Sabi dyan, mga idol, no? So, maraming bullish naman kasi XRP. Kaya lang kasi kahit na maging bullish ka ngayon, mga idol, kung meron tayong nangyayari ngayon sa ating mundo, medyo negative, no? At isa pa, mga idol, Clarity Act lang, mga idol. Pero sabi ko nga, enjoy na natin hanggat hindi pa na-aprobahan yung Clarity Act, mga lods, no? Kasi once na ma-aprobahan na ang Clarity Act, mga lodi, mahirap nang humabol, no? Ayun yung sa tingin ko lang naman yun. Ito, gusto ko rin to. Kasi sa sa Tunes. Anong nangyari noong March 17, inihayag ng Tunes, isang kumpanya sa pagbabayad at matagal ng partner ng Ripple, na ngayon ay pwede nang magpadala ang mga bangko na konektado sa SWIFT. 11,500 na bangko, mga idol, sa buong mundo. Napakadami niyan, no? Ng instant payout diretso sa stablecoin wallet tulad ng USDC at USDT, no? Gamit ng XRP Ledger. Hindi na kailangan ng bagong setup. Gamit lang ang dating nilang SWIFT connection. Ito ay maaabot ang mahigit 500 na milyong wallets sa 140 plus na bansa ng 24 hours, mga idol, no? Paano ito konektado sa Ripple? Siyempre, paano nga naman konektado yun? Si Tunes ay partner ng Ripple mula pa noong 2020 at pinalawak pa nila ang partnership noong September 2025 para sa cross-border payments. Mga idol, no? International na pagpapadala ng pera. Gumagamit ang Tunes ng teknolohiya mula sa Ripple, kabilang ang XRP Ledger, sa kanilang Smart Super Highway para mas mabilis at mura ang paglilipat ng pera. May sariling stablecoin ang Ripple na tinatawag na RLUSD. Kaya naman, maaaring nagsasabi na ito ay put in the door para makapasok ang RLUSD at ang buong Ripple ecosystem sa traditional na banking system ng SWIFT. No, kung sa SWIFT man. Ano ang ibig sabihin nito sa XRP? Maganda ito pero hindi direktang XRP ang gagamitin agad. Ito ay direkta na positibong balita. Mas malaking adoption kapag mas maraming stablecoin ang dumadaloy sa sistema ng Tunes. Ripple plus Ripple, mas mataas ang posibilidad na gamitin ang XRP bilang bridge asset para sa liquidity at mabilis na settlement. Ito ang ginagamit ng XRP sa on-demand liquidity nila o ODL ng Ripple. Mas malakas na network. Tumutulong ito na maging mas kapakipakinabang ang XRP Ledger para sa totoong mundo sa pagbabayad. Habang lumalaki ang volume, lumalaki din ang utility at demand sa XRP. Long-term senyales nito, ito ay isa pang sign ng Ripple ay unti-unting sumasama sa lumang financial system o yung SWIFT
habang nag-aalok ng mas mabilis at murang alternatibo gamit ang blockchain. Hindi ito agarang dahilan para tumaas ng gusto ang presyo ng XRP. Siyempre naman, no? Ito lang yan, tunes lang yan eh. Marami pang iba. Ngayon, karamihan sa ganitong balita, infrastructure development, mabagal ang epekto pero nakakatulong sa pangmatagalan na paglago at kredibilidad. Sa madaling salita, good news para sa Ripple ecosystem at XRP holders dahil nagiging mas malakas at mas konektado ang buong network sa traditional na bangko, no? So ayan mga idol, ayun yung ating malupit na news ngayon, no? Syempre magbabasa tayo ng ating mga comment. May mga nag-iyakan dito ah. Madaling araw balita natin ah. Yeah. Ang saklap, ban din pala ang BitGet sa Japan. Update ko na kaso wala pa na sa App Store. Wala sa App Store ng Japan? Ba't dito sa atin meron? Wala lang siya sa Chrome o dito sa desktop. Pero sa cellphone meron. Slow hands, idol, no? Pero yung minimum wage, dito mataas. Siyempre, alam nyo naman. Malaki kasi ibabawa sa budget yan pag nataas nyo yung sahod. Ha? Always watching idol from South Korea. Shout out. Aran Team, South Korea. Oy, Hime. Shout out sa Aran Team ha, mga idol, mga taga South Korea dyan. Mga opa natin yan. So, Obusan, Junasan, ang problema sa X, bigla na lang nagsususpend ng account. Wala rin action. Kahit mag-reach out sa customer support nila. X account ko, mag 2 years nang suspended. Talaga, idol. Hindi ko. Sa bagay, ako wala naman kasi akong ginagawa. Ginagamit ko lang yung X para mag-news kasi. Pero kung mag-subscribe ako dito at magpo-post ng mga news, dapat maingat pala ako, no? Pero marami ring nag-news ng mga kalokohan dito sa sa X eh. Ba't naman sila hindi nababan, di ba? May mga porn pa nga eh. May mga bold. Yan, medyo marami ring dito mga bot, no? Pero kaya kailangan may blue check ka para alam na tunay kang tao eh. Idol, fake news daw yung sinabi ni Trump. Sabi ng Iran yan, idol, no? Sila daw ang ng Iran ng ultimatum, sabi na. Oo nga, no? Sabi ng Iran, idol meow, si fake news daw. Pero yung binasa natin kanina, talagang pinost ni Trump yun sa kanyang Truth Social. Nagpapakalat ng fake news si Trump. Storage, present, ipapalo ka namin, boss, ipapalo mo din kami. Sige, okay lang naman yan, idol. Ang dami kong pinalo eh. Na hindi dito pag sa akin no, mas marami pa yung pinalo ko kaysa sa followers ko. Tama. Yung pinalo ko yung following kaysa followers marami akong pinapalo kasi sa news nga yan eh. No, yung sa mga news natin, marami tayong pinapalo ng mga news. Tapos ito lang yung followers ko, 892. Oh. Dapat yan? 800,000 mga ganun. Di ba? Pero okay lang mga lods. Hindi ko naman inaani sa X siya. Sabi ko nga ginagamit ko lang to sa paghanap ng news. Pero syempre kung makakatulong siya no para ma-boost yung mga kasi minsan kahit na sa news lang ako tumitingin, biglang may mga pumapasok na ibang algorithm sa akin eh. Napapanood ko tuloy eh. Nag-iiba yung aking eh. Pero sabi nga, babaguhin na daw yung algorithm ng X, diba? So, tingnan natin. Pete Pelizardo, ayan, shoutout sa'yo. Si youtube.com, para safe channel mo, idol, huwag ka gumaya sa ibang chupuluga. Focus sa quality na not views, to follow na lang yan pag talaga quality video. Alam nyo mga idol, yung mga ginagawa kong video, gusto ko lang talaga magbigay ng opinion. Opinionated ako simula nung high school eh. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nakikita kong news. Di ba? Kung hindi nakakatulong yung news ko sa inyo, di wala akong magagawa dyan. Huwag nyo lang ako panoorin. Pero, hanggat maaari, kung ano yung mga balita na kinukuha natin, bine-verify natin, no? Ngayon lang naman tayo dyan. Elmer TV, shoutout sa'yo. Ito si Skylab. Ayun, price protection. Ayun yung iniisip ko kanina eh. May price protection ang gasolina, boss. Jeblo.
Kaya okay lang na bigla nila ibaba sa presyo ng merkado. O yun pala dapat may nagpapaliwanag sa atin si Skylab. I-shoulder yun ng distributor. Credit memo yung price discrepancy sa next purchase ng gasolina. Humahawak ako ng Phoenix Gasoline. Uy, grabe si Idol ah. Big time ka pala, Idol. May gasoline station. Dito sa Cavite, way back. Supervisor si Idol ng Phoenix. Ayun, no? Idol, no? Tindi na. Anong trabaho mo na ngayon, Idol? No? Sa Phoenix Gasoline pala dati si Idol eh. Ayan, hatawin mo nga ng belt yang si Jim Gramey. Oy, sa mga si Chris Pogi. Sa mga gustong magregalo ng malupit na regalo, kasi syempre usually masyado ng common yung mga nireregalo nyo sa mga gusto nyong regaluhan eh. 'Di ba? Eto, merong pambabae, merong panglalaki mga idol. Punta kayo dito, click nyo tong House of Leather, mga lodi. Sabi ko sa inyo, etong sinturon na to, isang beses nyo lang bibilin, gagamitin na ng 3 henerasyon ng pamilya nyo, sobrang tibay niyan. Mga idol, pwede ngang sumangga ng bala yan eh. Gawain sa balat ni Taguro nung naka 120% siya. Mga lods, ganun katibay yan mga idol, no? Highly recommended yan mga idol. No, sobrang totoo yan mga lodi. Yung sinturon ko galing sa kanila eh. Mas matanda pa sa sa anak kong panganay. Hindi, halos onti lang yung tanda ng panganay ko sa sinturon ko na yun. Ngayon, parang bago pa rin. Diba? Ganun kalupit yung na yan, House of Leather. PM nyo yung page, tapos sabihin nyo yung pangalan ko. No? Jeblo, si Jeblo po na gano'n sa akin ganyan. Para magkaroon kayong discount. Okay, matindi yan mga lodi. Tumatalab yan sa mga sa mga espiritu. Pag may mga multo sa inyo, 'di ba, tumatagos lang. Nyari babatuin niyo ng mga sanger. Sa sobrang tao, tumatagos lang yung multo sa multo. White lady. Pag hinataw niyo ng sinturon yung takbo yung multo ga. Totoo yun. May AOE pa yan. AOE pa yan. Effect. Tsaka poison. Ano bang tawag doon sa sa kapag kalimutan ko yung words sa Dota eh. Yung may passive na damage. Tuloy-tuloy yung damage. Kapag, kunyari, pinoison ka. Tick damage. Ha? Tick damage? Tawag doon? Tick damage daw, sabi na. Si Chris Pogi yun ha. CryptoCus, nakapunta na ako dyan. Nakapunta na ako dyan sa boards. Ano sa board? Board siguro. Sa Australia ata, sabi ni Idol. Hindi ko alam, may hidden XRP symbol pala doon. Sabi ni Idol na CryptoCus. Clabis, ayan ha. Clabis, malaki chance bumabayan kasi di pa nga nagsalita si inverter. Ang magkuling na lang tayo sa pagluluto, tapos bisikleta na lang sa pagbiyahe, tapos kabayo kalabaw kung pagtransport ng mga gulay at karne. Or reinvent natin yung steam engine para alam niyo, naalala ko tuloy yung Pinoy na nag-imbento ng no? Tubig lang yung gasolina. No, nawala yun no? Bata pa ako nun nung nabalitaan ko yun dati. Tapos bigla na lang siya nawala. Nangasar na lang yan yata si inverter at binago bigla yung sinabi kahapon. Sino yan? Si Clavis yun ha. Si Ernesto, si Maujo. Okay pa daw yan, walang crisis. Kasi nga, bulsa nila puno pa. Ayan ha, puno pa. Pero meron na, idol, no? Ano na tayo ngayon? State of emergency na tayo. Ano kayo mangyayari pag may state of emergency ba, magkakaroon sila ng mga emergency budget pag gaganyan? Ako, yugi naman tayo niyan. Yari na naman tayo niyan. Chela Bila, shoutout sa'yo. Present Loads, always watching po. At like Dan Matic na yan. Shoutout po sa lahat. Salamat po sa update. Shoutout sa'yo, Pilabis. Joseph Berdin. Skylab, ayan. At ang iyakin natin na si Jain. Auto exit daw. Bawal patamaan yung phone. Bawal patamaan yung phone niya eh. Malis ka na. Doon ka na manood sa mga idol mo. Doon ka na manood Di naman patama yun eh. Sinabi naman talaga ni Ngagba. Okay pa rin tayo, wala pa tayo crisis, sabi ni Rene Anticler. Kontrahan nga sila niya ng niya no? Ng
Baka umiyak na naman eh. Kontrahan sila dyan eh, no? Yung isa, crisis. Yung isa, hindi. Buti pa ang langis, bull run pala siguro yan. Si Michelle Jimenez, shoutout sa'yo. Arnel Sapitanen, shoutout sa'yo. Yo guys, idol, shoutout. Ayan, si Neon. Edwin Mangaba, shoutout sa'yo, idol. King Shang Sheng, Virgil. Disley, idol, shoutout sa'yo. Si Jack Slater. Jack Slater. Ayan, shoutout sa'yo. Si Romel Babiera. Si Ninoy Taduran. Si You and I. Kaya madami pinasara ng mga gasolinahan, take advantage nila ang situation. Sabi ni You and Me. Stephen Andre, shoutout sa'yo. Si BJ Ramirez, solid news ulit, Boss Jeb. Shoutout sa'yo, idol. Si Pengkalag, ayan, shoutout sa'yo. 20th like, Boss Jeb. Puputok na yan. Get ready, Moon Boys. So, ito na yung mga miya kanina. No, dun sa langis. O, ayan. Kaya, tama yan. Sasabihin nyo, dapat, paliwanag nyo ng tama. Huwag kayong iyakin. Ha? Si Hunter, sana magkaroon ng rejection sa FBG tapos umangat, no? Ayan. Si Uncle J, shoutout sa iyo. Si Rezo, musta idol? Uptrend na ba tayo? Kala ko dito uptrend NBA tayo. Ayan. Ferdinand Desir, shoutout sa iyo. Si Books, si Ardel, si Engineer Lloyd Cortez at ang nag-champion na naman, no? Claiming the undefeated, mga Lodi. Si Santos Jandel, mga idol. Shoutout sa iyo, idol. Lagi kang nauuna, no? Napakasipag ni Idol Magabang ng ating video dahil nakapindot siya sa notification bell. Okay? So, check nyo yung notification bell nyo, mga Lods, para lagi kayong updated. Okay? So, ayun yung news natin ngayong araw, mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Bukas ng umaga, kita-kits ulit tayo. Mga idol, alam nyo na yan. Everyday tayo nag-update, mga Lods. Huwag nyo kalimutang i-like ang video natin. Check nyo yung mga link sa description. Sa mga wala pang crypto exchange, mga Lods, no? Check nyo yung link dyan sa baba ng ating description, yung ating BitGet. Meron dyang bonuses and the discounts. Okay, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clubs Gaming Network. Subscribe to Clubs Gaming and subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, if you don't subscribe to me, I'll turn to that. bye-bye.